Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay live na mapapanood at mapapakinggan gamit ang Facebook page ng Church of Jesus Christ, the Lord Savior by the Grace of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Masaya pa ba? Ang bawat isa? Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Ayan. So, mga minamahal, tayo po ay panandalian magsiyoko bilang bahagi ng ating pong pagpupulong. Gawin natin ang lahat ng may kaayusan. Salamat, Lord. Ama naming kabanal-banalan sa lahat, patuloy ang aming pagpupugay sa iyong matayog na pangalan sapagkat ito ang nararapat. Hawiin mo ang anumang balakid at hadlang. Alisin mo kami sa mga maling diwa at pagkaunawa sa aming pong pag-uusapan. Napakahalaga sa amin ang iyong salita. Iukit mo ito sa aming puso at kamalayan. Magpagaling ka ng mga may sakit. Buksan mo ang mga saradong puso tungkol sa pagkaunawa ng iyong salita. Purihin ka ngayon at papakailanman. Ikaw na Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Tanggapin mga midalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang iyong Panginoon. So muli po sa lahat ng mga nasa tahanan, yung lahat ng atin pong mga kababayan, diyan po sa mga parting at mga taga-Samar, yung aking mga igparagtod o mga kapaturan, anakon mga manhidada, mga manhibata, maupay nga udto sa iyong atanandida at sa lahat po na mga nasa saan man kayo ngayon naroroon. Tayo po ay salo-salo na mag-aaral o magbubulay ng salita ng Diyos sapagkat ito ang nararapat sa atin. Alalahanin po natin na ang lahat na nagaganap sa ating kapaligiran. Di pa ba mahigpit sa Metro Manila? Mahigpit na? Di pa? Di po. Kasi ang alam ko ho, sana maliho ako, ang alam ko po ay ang hinihigpitan ngayon ang hindi pa vaccinated. Vaccinated na ba lahat? Yung mga takot magpapaksin. Tapos na. Mayroon pa ba? Lakas ng loob mo. Tapos na yung takot. Lakas ng loob mo. Yung takot na magpapaksin, Booster na lang. booster pa. Di ba? Lahat naman libre daw eh. Pero ang alam ko, ang kabaong ang hindi libre, no? Matatawa kayo. Ay, totoo naman talaga eh. So, ito po, tayo po ay mag-uusap. Mga magulang ha, mga nanay at mga tatay. Ako po muli, ang inyong abang lingkod, Brother Rudy Sorilo, na nagsisikap gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Walang bagay na totoong mahirap sa Diyos kung sa Diyos ka aasa. Ang ipinagbawal ng Panginoon, mga kababayan, para ho sa inyong kaalaman, ang tao na magtiwala sa tao. Bawal na bawal ng Diyos yun. Kaya yung mga, di ba pag nag-uusap, ang sasabihin, di, kilala ako ni Kong, kilala rin ako ni Kong. Kadikit ko si Mayor. Ang mga taong yon, sabi ng Panginoon, nasa sumpa daw yan. At ang mga tao na bilib sa kanilang mga sarili, yan po, ayon sa nasusulat, nasumpa po ng Panginoon yun. Ipagpaumanhin niyo po, sapagkat yun ang totoo. Kahit masamahan ko kayo na huwag paniwalaan yun. Yan, salamat naman sa Diyos.
Nakikinig pala itong mga alaga ko, yun. Kumusta dyan sa Pasig? Ayan o. Diyan sila Jason yun. Nanonood sila. Salamat sa Panginoon. So yun po, totoo yan ha. Babasahin ko muna yung aklat ng Jeremias 17 para lang ho sa kaalaman ng bawat isa. Jeremiah chapter saan ba yun? Saan nga pala yun? Ayun, 17. Chapter 17 verse 5. Ganito po ang nakasaad. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay hiwalay sa Panginoon. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Ang layunin ng pagbubukas na ito natin ng pagbubulay ng salita ng Diyos upang maalis tayo sa pagkagumol sa maling pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Iyan po ang purpose kung bakit hanggang kasalukuyan atin pong pinupursigi na maiparating sa ating mga kababayan sapagkat hanggang sa kasalukuyan mga kababayan napakarami ang inusinti tungkol sa mga bagay na ito. Yan po ang masakit na katotohanan. Aminin man ito sa hindi. Tiwalang-tiwala ka, magaling ka, malakas ka, malusog ka. Tiwalang-tiwala ka, ha? Galing ka pa ng biyahe. Pagkatapos, dahil pagod ka, ang nasa sa isip mo, para makapag-relax, tagay muna. Sa bagay, nakapagtagay ka nga, umuwi ka ng bahay, kumatos naman. Yun ba ang paraan upang ang tao ay magkaroon ng katiyakan? Tanong ko lang po, sapagkat ako man ay tao din kapareho ninyo. Madalas mainis, madalas nagugutom, madalas naginiginaw, nakakaramdam ng normal bilang isang normal na tao. Di ba normal sa atin? Sa inyo kayo mga kababayan, pagka kumita ng kaunting pera, imbes na ibili ng pagkain sa pamilya, isusugal pa. Pagkatapos pag natalo, reklamo na. Sanhi ng pag-aaway ng mag-asawa, walang pambili ng pangangailangan sa loob ng bahay pero may panigarilyo. Kayo. Hindi po ako sa pakialamero. Kundi ito'y totoong naririnig ng tainga ko at nakikita ko aktual. Dahil ako nga'y kapwa-tao din ninyo. Pagkatapos reklamo ng reklamo, pabaksin ka na. Walang pamasahe, mahal ang pamasahe. Mahal ang pamasahe. Papunta sa vaccination area. Pero may pambili ng sigarilyo. Pagka gusto ng emperador, walang mahal. Tama? Pagkatapos, di ako nanuluya, pero totoo ang sinasabi ko. Magtitiis dahil sa maling gawin ng pamumuhay. Mga kababayan, napakabuti ng Diyos, hindi niyo ba alam yun? Yan po ay hindi po nalalaman ng mga tao. Kasi ang paniwala ng nakararami, mabuti ang Diyos. Tama? Sino pa magsasabi sa inyo masama ang Diyos? Sige. Sino po? Ang Diyos ba ay masama? Bakit pumapatay siya? Ha?
Bakit pumapatay ang Diyos kung hindi siya masama? Bakit siya sumusugat? Bakit siya rin ang nagbibigay ng sakit? Di ba masama ang Diyos? Bakit ayaw niyo kumibo? Amen? Ang totoo niyan, hindi alam na nakararami na ang Diyos ang pumapatay, siya rin ang bumubuhay, siyang sumusugat at siya rin ang nagpapagaling. Bakit? Siya nga nagbigay ng buhay eh. Amen? Sino sa maituturo ng kahit sinong tao makapangyarihan sa mundong ito na makapagtuturo na makagagawa siya ng kahit kapirasong buhok ng kanyang braso? Buhok lang yun. Samantalang ang Diyos nilikha ang langit at ng buong lupa, pinatubo ang lahat ng halaman, naglagay ng iba't ibang uri ng mga pananim, at naglagay ng iba't ibang uri ng mga hayop, at nilikha ka bilang tao. Binigyan ka ng buhay ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at perfect sa kanyang desisyon. Amen? Tanong, sinong tao ang pwedeng labanan ng Diyos? Sige nga. Mayroon ba? Mayroon. Mayroon lumalaban sa Diyos eh. Kasi yung paglabag sa kalooban ng Diyos, paglaban sa Diyos yun eh. Kaya nga nagkakasala ang tao sa Diyos eh. Bakit? Yun ang patunay na nasa paglabag sila, lumalaban sila sa kalooban ng Diyos. Kaya sa paglabag ng tao sa kalooban ng Diyos, sanhi ng pagkakasala. Masama ang Diyos? Hindi po. Yun nga ang patunay na ang Diyos ay napakabuti. Bakit? Magmula nang nagkaisip ka hanggang sa araw na ito, nilabag mo ang Diyos. Umidad ka na ng 120 years old. Buhay ka. Masama ang Diyos? Hindi. Kung masama ang Diyos, hindi ka na pinakain. Tama? Hindi ka rin bibigyan ng kalusugan. Bakit? Nasa kanyang kalusugan. Eh di Brad, marami akong naipon na pera, bibili ako ng pang... Ano si Teresa namin? Ano bibili niya? Vitamins. Ano vitamins yun? Epe. Di ba? Ha? Ano? Ikaw, marami kang alam palagi eh. Ha? Bibili ng vitamins. Eh dahil hindi makatulog, berbera lang tayo, sister. Pangpatulog lang naman. Di ba? Yun yun. Marami daw kasi siyang naipon. Pero ang hindi niya nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa kanya. At ang kabutihan ng Diyos ang siyang nagbibigay pagkakataon sa iyo na makapagbalik loob ka sa Panginoon sapagkat naligaw ka. Di ba? Hindi mo kasi nalaman, walang nagsabi sa iyo na ama mo at tata o nanay mo or paryente mo na huwag mong gawin yan sapagkat yan ay kakapahamak mo. Hindi katulad nitong binasa natin na ang sinasabi, sumpain ang taong tumitiwala sa tao na ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay hiwalay sa Panginoon. Ito ang totoo. Ang layunin nito, maalis ka doon sa maling paniniwala mo. Kasi, mag-announce ka, Brad. Sino kaya dito may kakayahan gumastos ng tayo ay pupunta tayo ng ano, saan ba yung mga sikat ngayon ng mga pasyalan? Hello po, may kausap ako dyan? Sino po may alam na sikat na pasyalan, Sister Salome? Ha? Ay, grabe.
Di mag-enchanted na lang tayo. Korea. Ha? Korea. Saan? Enchanted? Saan ba banda yun? Biyo, may biyo. Ay, ayaw ko doon eh. Alam ko naman kung ano mayroon doon eh. Ayaw ko doon. Sa Disneyland. O, Disneyland na lang daw. Eh, saan yun? Sa Hapon. Sa Japan. Sa Disneyland. O, di ba? O, Japan yun eh. Hong Kong, no? Hong Kong. Sabihin nyo, mag-announce kayo, libre back and forth, lahat ng gastos iyo, mag-uunahan yan. Nauna na si Sino. Mag-react talaga siya. Ano natin, ha? Eh, libre nga eh. Libre nga lahat. Di ba? Lahat ng gastos iyo. Ikaw nga, ikaw mag-aalok, di ba? Mag-announce ka, sama kayo sa akin, pupunta sa ganito, wala kayong gagastusin, ako ang gagastos lahat. Mag-unahan yan. Di ba? Tapos may pabaon pa pagbalik. Kumbaga may pasalubong pa yan. Mag-uunahan yan. Pero mag-aya ka papunta sa Bible study. Busy. Ha? Busy. Dalawa pa. Ha? Magalaba? Parang alam na alam mo, sister. Di ba gawain mo yan dati? Alam mo, bantay na lang. Di ba ganun yan? Magalaba pa, no? Mag-aalaga pa ng mga bata. Eh, sasaingan pa yung asawa kasi baka mag-away. Sister Salome, natatawa, oh. Gawain nyo kasi, di ba? Tama. Pero pagkadating ng pakinabang, at lalo na kung yung pinananalbikan niyang makita na mga lugar, magkikipag-unahan yan. Walang maraming alibay yon. Ang hindi nila alam, na mabusog man ang mata mo, lahat man ay makita ng mata mo, hanggang doon lang siya. Hindi ang mga bagay na yan ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? O kahit pa sabihin natin, maliligo tayo doon. 3 klase ang tubig. Oy, siyempre, ipopromote mo para samahan ka, di ba? Ang una, doon ka muna sa mga itinapon na mga use oil. Siyempre, ang kasunod, di panglinis naman, di ba, sister na? Gusto mo? 3 klase ang tubig eh. Yung kasunod, para malinisan ka, kasi ang pangtanggal ng dumi, yung tubig na may chlorine. Tama? At ang kasunod, yung medyo namumuo-muo na hilo. Namumuo-muo, nag-hilo-hilo ng tubig. Di ba? Kasi, maghahanap eh. Halimbawa, yung sinasabi lang mga hot water. Di ba ganun, naghahanap talaga eh. Mayroon daw yung kumukulo-kulo pa. Saan ba yung lugar na yun? Nadinadayo talaga. Di ba? Mga huwag ka muna sa tabi ko. Delikado yung mga magsabog na mauna ka mga delikado yun. Di, totoo ito ha. Pupunta sila doon, gagastos sila doon. Yan, mga hot spring na sinasabi nila. Dinadayo po yan. Pero ang lahat ng mga yan, mga kababayan, pansamantala. Kung alam mo lang, Sister Flor, Sister Flor yata yung nandyan. Ayan. Kung alam lang ng tao na ang mga bagay na gusto niyang makita, ang mga bagay na gusto niyang masaksihan, lahat ng mga yan, kasama ang kanyang katawan, mawawala. Tama ba yun, Sister Maricel? Tama po ba? Kasi, ang langit at lupa, mawawala eh. Lahat ng nandito, pawang masusunog eh. Saan ka pupunta, Brother Ruben? Ha? Wait. Langit nga? Patingin ng resibo pa. Nakabili ka na ng ticket? Bro? Sabi mo langit eh. Patingin ng resibo na katunayan
na ikaw ay mapupunta sa langit. Kasi ako, hindi ako naniniwala doon. Kasi to see is to believe. Tama? Pag hindi ko nakita na nagbalik si Sister Salome dito, nagaling siya doon kay San Pedro. Hindi ako maniniwala. Kasi napaniwala ko eh. Pag hindi ko nakita, kasi karamihan sa mga tao ganyan ang katwiran. Tama? Tanong. Kung ang isang tao ba ay ganyan ang katwiran na pag hindi niya nakita ay hindi siya maniniwala, ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Umaasa sa mga Ha? bagay na hindi nakikita. Pakiulit. Umaasa sa mga bagay na hindi nakikita. Yung ba pananampalataya? Amen. O di hindi mo makikita? Di ba yung kasabihan? O di ba kahit pagising ko, patay na ako. O, mayroon bang patay na nagising? Sabi lang asawa ko, baka pag-ising na patay na siya. O, Napatay nga. mayroon bang patay na nagising? Di hindi mo na malalaman. Ay, wala na siya eh. Kahit man ano ang gawin ng tao, sa mundong ito, pag pumanaw na siya, wala na. Lahat ng kanyang pagpapagal, baliwala na lahat yun. Ito ang masakit. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao na ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay iwalay sa Panginoon. Ang tanong, paano maaalis ka sa sumpa? Hello po. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Sister Flor, tulungan mo naman kami. Paano ang gagawin upang ang tao ay makaalis sa sumpa? Paano? Kasi masakit masyado eh. Pag nasusumpa ka, kahit mayroon mabuti na darating, hindi mo makikita yon. Maliban lang pag marami ang buti-buti na darating, makikita mo siya. O yung kahon-kahon, o pag buti-buti ang darating, makikita niyo yon. Pero pag ang mabuti ang darating, hindi niya makikita yon. Bakit? Kaya nga ang katwiran niya, palagi siyang walang pera, wala siyang kalayaan pumunta sa mga pagtitipon, kasi ano bang ibig sabihin ng tigang? Ano bang ibig sabihin ng tigang? Ha? Tuyo? Tuyong-tuyo? Tuyong-tuyo, yun ang tigang ano? Ganon siya. Kahit mayroon siyang kakayahan, wala siyang lakas ng loob, gawin yon. Amen? Bakit? Dahil sa siya nga ay sinumpa. Nasumpa siya. Kahit ano ang pagpupursiging gawin nito, hanggang doon lang talaga siya. Bakit natin ito pinag-uusapan? Marami akong kilala na mga billionaire na ay, di ko alam kung sako-sako ang bilangan nila doon eh. Di po yata piso-piso ang bilang doon sa pera nila eh. Di kaya ditabo sa sobrang dami ng pera. Pero tanungin mo, kung siya ba'y pumanaw sa oras na ito, sa Diyos siya pupunta? Di alam. Sister Maricel. Naka-encounter na ba kayo na pag tinanong ninyo na, pag namatay ka ngayon, langit na punta mo, nasabihin sa iyo na oo. Brother Rodil ko lang narinig kanina yan. Langit ang punta niya. Pero walang resibo yung brother. Hanapan kita ng resibo mo na. Marami ka, kahit mag-ikot ka dyan. Wala lang yung nagtatagay, tanungin mo. Tanungin mo kung ang Panginoon ay darating ngayon kung kasama siya. Ano sabihin? Wala, brad. Walang tao nakakaalam ng ganyan. Walang tao. Ang Diyos na nakakaalam nun. Iyan ang napakalaking kabalintunaan. Brother Rigor. Kasi, kung ikaw ay totoong alagad na ni Kristo, tagasunod ka na ng Panginoon, si Kristo ang iyong Panginoon, hindi Panginoon. Sasabihin niya sa iyo, kung nasaan ka, ano ang katiyakan ang mayroon ka. Yun ang masakit. Kasi kahit reverend pastor ka, kahit bishop ka pa, ang turo mo sa mga alagad mo, sa mga sumusunod sa iyo,
kung ano ang paniwala mo. Hindi mo kasi itinuturo ang ayon sa nasusulat eh. Gusto mo rin lang magbinti, nagdadamay ka pa ng iba eh. Bakit? Kung kayo ay totoong may malasakit katulad ni Kristo, di ka magtuturo ng rapture. Di ka rin magtuturo ng anibersaryo. Di rin. Kasi walang sinabi ang Panginoon yan. Walang aral na ang isang tao pag ipinanganak ay i-celebrate ang kanyang kapanganakan. Ang karamihan sa mga nasusulat, isinumpa ang kanyang kapanganakan. Pero kayo, na mga nagtuturo niyan, kung magbibigti ka, huwag ka na magdamay ng iba. Ganun lang naman po kadali yan. So, ito po ay paglalantad po natin ng katotohanan. Wala namang problema. Sino takot mamatay? Karamihan, takot mamatay. Tama? Pero kung basahin mo ang aklat ng Panginoon, ang mga karakter doon, gusto na nila pumanaw, mapunta na sa Panginoon. Kung pwede, nag-uunahan pa sila eh. Bakit? Alam nila kung ano ang hirap sa lupa. Gumawa ka na ng mabuti, basta wala kang buti-buti, masama ka. Tama? O may tama? Ganyan ang nangyayari, di ba? Kaya gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ang tingin ng tao sa'yo pareho lang. Ano ang kaibahan mo sa kanila? Pinagpapawisan sila, papawisan ka rin. So ano ang kaibahan natin? Bakit nandito tayo sa ganitong sistema? Bakit nagbibigay tayo ng panahon? Nakaupo kayo dyan, na samantalang masarap naman matulog pag itong oras na. Pagkatapos mananghalian, medyo busog na ng konti, pupunta sa duyan. Hayahay ang buhay. Tama ba, Sterelsa? Di ba? Kasi maghahanda dahil bukas may pasok. O ngayon, dahil sa nagpapahinga nga siya, patagay-tagay muna. Para pagpa-relax lang yan, bro. Yan ang mga maling paraan ng buhay. Mga kababayan. Bakit natin ito pinag-uusapan na naman? Kasi sa mga maling gawin ng pamumuhay, galit ang Diyos doon. Kaya ang ginawa, babasahin ko ngayon. Ito po ang sinasabi. Tuloy ko lang po basahin ha. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay hiwalay sa Panginoon. Take note ho. Ang tao na hiwalay ang puso sa Panginoon, nasasumpa. Amen? Eh ano ngayon ang mangyayari kapag nasumpa ka na? Sapagkat siya ay sapagkat siya ay magiging gaya ng kugol sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating. Kundi, tatahan sa mga tuyong dako sa ilang lupaing maalat at hindi tinatahanan. So wala kang tibay na maasahan. Kaya wala kang maririnig sa kanya. Hindi po, kasi sumama ang tiyan ko kagabi. Kaya po, gusto ko sanang lumalo eh. Sa Diyos pa naman yan. Kaya lang, baka kasi kung lumala ang sakit ng tiyan ko. Tapos may pupuntahan pa naman ako bukas. May kausap kasi ako eh. Baka kasi kung magsinungaling ako sa kanya, gusto pa naman yan. Pupunta pa siya bukas. Di siya makadalo kasi sumama ang tiyan niya. Kahit sa Diyos man yan, may kausap ako bukas eh. Okay ba yung katwiran na yan? Tanong ko sa inyo, okay ba yung katwiran na yan? Hindi po. Iyon ang katwiran ng mga taong hindi totoong kilala ang Diyos na nagbigay buhay sa Kanya. Kasi kung alam niya na ang Diyos ang nagpapagaling,
ang Diyos ang nagbibigay buhay, kahit anong gawin, kahit anong mangyari, sa Diyos aasa yun. Bakit? Iyon ang mga taong hindi alam. Iyon ang namumuhay sa sinasabi natin patsamba. Di niya alam eh. Kung mayroon pang tinatawag na pinaka-inosente o ignorante, sila na yon. Kaya napakasakit masyado yan, mga kababayan. Ngayon, halimbawa tulad ng binabanggit ni Brother Rodel kanina, na pag nawala ang langit at lupa, at ang lahat ng narito ay mawala, masusunog eh. Sabi niya, pupunta doon siya sa langit. Brother Rodel, kaklaruin ko lang sa iyo, langit nga mawawala eh. Diba? Tapos ang lupa mawawala. Saan ka nga pupunta? Sabi mo sa langit. Kingdom. Ha? Saan ba na yung sis? Saan nga? Anong address na sis? Ha? Anong address na? Pwede bang i-text yun? Sister Salome, paki-ano nga, i-research nyo po, i-google nyo. Kailangan mo na. Kasi, ano na lang siguro, para hindi na ako dito tatayo. Nainit, yung pinagpapawisan ako. Hindi na ako tatayo. Ita-chat ko na lang si Lord. Lord, magtagpon lang, ha? Nasa Davao. Nasa Davao. Eh, Brother Rodel, nag-iimbento ka eh. Tama ba yun, Sister Flor? Nasa Davao daw po yung Jerusalem yung bro. Ikaw, niluloko mo ko eh. Wala doon ang langit, bro, na binabanggit mo eh. Jerusalem, lumipat na daw sa Davao, sabi ni Abuloy. Yun. Oo. Sabi ni Abuloy eh. Yung nagpatong ng kamay ng Pangulo ng Presidente. Yung Pangulo ng Presidente. Yung Presidente ng Pangulo. Pinatungan ni Abulo yung ulo ng Pangulo ng Presidente. Tama? Tama ba yun? Nakita niyo ba yun? Yung ulo ng Pangulo ng Presidente, pinatungan ni Abulo yun kasi nandoon na sa kanila yung Jerusalem. Yun naman pala yung Brother Rodel. Kaya yung ulo ng Pangulo na Presidente, no? Yung ulo ng Pangulo na Presidente, pinatungan ng kamay ni Abulo yun. Ha? Brother, sabi niya ako, mayroon ako nun eh. Ako yung brother. Sabihin na naman eh. Hindi niya maintindihan yung sinasabi ko eh. Basta't maliwanag sa akin, nakita ko kasi na si Abuloy, sabi niya nga, siya rin ang sabi ni si Abuloy, na ang mga ngaral daw na hindi siguro pastor na ako ngayon. Pastor na siguro ako ngayon kasi nakaano ako eh. No? Nakaano ako eh. Oh. Kasi sabi niya, pag daw mga ngaral na hindi nakaganito, hindi na pastor yun, bro. Ha? Bawal daw yan. Ano na bawal? Amerikano lang daw Jesus nun eh. Bakit sabi ni Abulo, hindi daw po pwedeng hindi nakaganito kasi hindi daw pastor yun. Ha? Tapos pinatungan ang ulo ng Pangulo, ng Presidente. Yung ulo ng Pangulo ng Presidente, pinatungan niya ng kamay. Siguro sa bagay, taga-Davao sila. No? Sa bagay, nasa kanila na yung ano. Sister Flor, di ka ba papunta, di ka pa sasama sa amin? Papunta kami doon sa Jerusalem. Magkano ba? Ano ba requirements ngayon? Di ba lockdown? Nag-lockdown na ba? Sinipid ka lang. Ha? Kailangan may swab. Di, may vaccination card naman ako eh. May vaccination card na ako eh. Ano pa mga requirements sa biyahe ngayon? Di ba, hindi pa ako doon, iko-quarantine pagdating doon? Kailangan swab test pa. May swab test pa, wala akong pambili noon. Still, wala akong pambayad. So, hindi makakarating, Brother Rodel. Kahit man, pasensya na, di kita masamahan doon sa langit. Kasi kung yung Jerusalem, nandito lang sa lupa, Brad. Hindi ko pa mapupuntan. Magsa-swab test pa pala ako eh. Hindi ko alam. Tawagan mo si San Pedro, yung may manok. Linggo ngayon. Bakit isasabog ngayon yun? Sasabog. Dami silang manok na yun. Mahirap Bakit, sila. sister? Nanonood ka rin ba doon sa sabungan?
Mahirap kilalanin yun doon kung sino si San Pedro. Marami. Ay, di kasi, pagka nakakita ka na mayroon ugis ang yung puti na manok, nasasabi na yun. Kasi yun ang sinasabi nila nandun daw susi. Hindi ka makakapasok sa langit pag hindi ka masipay sa San Pedro makontak. Ano kayang FB nun? Ang account nun mga kababayan. Di pa ako nagpapatawa pero totoo ang sinasabi ko. Kasi yung paniniwalang yan, na si San Pedro daw, ang siyang may hawak ng susi, ang akala naman nila, literal na paghawak ng susi. Grabe naman talaga. Tinutulad nyo naman sa inyo, ang sinasabi ng Panginoon. Maraming salita ang Diyos na mga talinghaga, na kung wala kang espiritu ng Diyos at kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus, hindi mo mapag-uunawa yan. Hindi. Pag hindi ng Diyos binuksan ang iyong puso at kaisipan tungkol sa mga tunay na pagkaunawa nito, baliwala po kahit anong gawin mo. Yan ang totoong dahilan na ang bawat tao ay hindi magkasusog-susog ang kanilang gustong gawin sapagkat magkakaiba sila ng pagkaintindi, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang tungkol sa pananampalataya. Na ang sabi ng mga kapatid, ang pananampalataya ay umaasa sa mga bagay na hindi na makikita. Amen po? Iyon ang aming gustong ipaunawa sa inyo ngayon. Kaya hindi tayo magkapariyo ng pagkaintindi sapagkat kami ang aming ipinamumuhay sa pagsunod sa salita ni Kristo Jesus na berbo na siyang nagkatawang tao na tinatawag ay ang tungkol sa sinasabing pananampalataya. Espiritual na kalagayan. Kaya sa aming paglakad sa pananampalataya, sa pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita, sinisikap namin ito ng buong puso na may kagalakan sa pag-asa sa sinasabi ni Brother Rodel na langit ang pupuntahan talaga. Anong langit yun? Ang langit na tinatahanan ng katwiran kasama ng kanyang mga banal at ng mga anghel. Hindi yung langit na yung nakikita ngayon, hindi itong lupa na iyong tinutungtungan, sapagkat ang mundo na tinutukoy ay pawang mawawala. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, dapat maalis ka sa pagkaalipin bilang biktima na hanggang kasalukuyan di mo alam kung ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Sa dami na nagtuturo, wala ka pa rin kamalayan. Opo, ikaw nakausap ko ngayon. Oo. By the way, gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon sa mga kinalang angkor na mga radyo television dyan na nagsusubaybay pala nitong pagpupulong na ito. At yung pong live ng pagbubulay ng salita ng Panginoon tuwing umaga doon po sa ang opisina ko doon, maganda po yung opisina ko. Talagang organic na organic. Oo. Organic yung opisina ko doon. Yung pong training center ko doon, organic na organic. Gusto nyo pasyalan? Ang likod, mga dahon. Pagkatapos, mayroon naman doon pader, kulay green na po, kasi lumot. Oo. Pagkatapos, yung bubong, ay pinakamagandang bubong yon. Bakit? Ay pag tumingala, kakita din ang langit. Oo. Pagkatapos, nakalundo na siya. Nako, organic na organic talaga. Di ba po? Kasi, ang inaasahan ng nakararami na kanilang sinasamahan talaga pagka aalis,
may maraming alalay. Opo, may tagabitbit ng marong. May tagabitbit ng marong, tapos may darber siya. Oh, darber. Oh, yung kotse na pabalagbag yata ang takbo. Di ba ganon? Pagkatapos pagbababa siya, kasi magha-house to house kuno, ay may tagabukas ng pinto niya. Opo. Iyon ang gusto ng maraming tao. Bakit? Ito din kasing mga ipapaluap, yung pong, kumbaga, bibisitahin sa kanilang mga tahanan, iyan ay mahilig din manghingi. Kasi naturuan sila ng pahingi noon. Kaya, pagka dumating ang isang nakakurbata, mag-ara ang sasakyan, sasabihin agad, mayroon po kaming resita dito. Ito pong resita po namin, di pa po namin nabibili. Pastor, wala pa po kaming pambayad doon sa ospital, mayroon kaming patay doon, di pa po namin na, ganyan po ang karanasan. Kaya pagka ikaw ay nangangaral or ikaw ay nagsasalita ng salita ng Panginoon na ordinaryo sa kanilang pangtingin o pananaw, hindi ka pala suot ng sinasabi nilang kagalang-galang ang dating. Mga kababayan, hindi papansinin talaga yan. Ang hindi mo alam, katabi-tabi mo na pala. Ang ipinadala ng Diyos upang iligtas ka. Ang problema mo, hindi mo siya pinansin. Hindi mo siya pinaniwalaan. Kasi ang gusto mo, yung gusto mo. Hindi ang gusto ng Diyos. Diba? Yun ang patunay na kapag ikaw ay nasa sumpa, kahit anong mabubuting mga bagay na dumadating, di mo siya nalalaman. Pero, ang mga sa Diyos nagtitiwala, kaasa-asa talaga. Lalo na pag mabuhay yan sa loob ng 2,000 taon, kaasa-asa talaga. Bakit? Puspos ng kaarawan sa lupa, may buhay na walang hanggan pa. Ayaw maniwala? Di ba? Di ko naman kayo pipilitin eh. Bakit? Ang paghahayag na ito ng mga salitang ito, hindi para encourage ka na magsamahan mo kami dito. Bakit? Ano naman ngayon kung ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy? Di ba? Di po grupo ha. Ikaw mismo. Ikaw, hindi yung asawa mo, dahil yung asawa mo kailangan din yun. Yung anak mo kailangan rin yun. Di ba? Kaya lang trabaho ng tatay, trabaho ng nanay, ang kanilang mga anak ay alalayan. Ang kanilang mga anak dapat nagbabasa ng aklat ng Panginoon. Huwag ka doon sa tagay ha. Huwag ka doon sa sapungan. Trabaho yan ni tatay, trabaho yan ni nanay. Na ang kanilang mga anak ay turuan ng daan na dapat lakaran upang pag tumanda ito, hindi perwisyo sa bayan, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Ayaw maniwala? Hindi okay. Problema ba yun? Totoo yan. Sinasabi ko sa inyo, yung hangin na pumapasok sa ilong ko, malamang nalanghap mo na yon. Pero ang buhay na para sa akin, hindi ang para sa iyo. Kung mapahamak man ako lang din. Hindi ko kayo idadamay. Pero ang gusto ko ay isang gusto ng Panginoon na ang pangangaral ng salita ng Diyos ipinapalaganap sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa dahil darating ang wakas. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapuan ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Tanggapin nyo man yan sa hindi, yun ang katotohanan. Diba? Ditanggihan mo. Problema ba yan? Darating sa araw na hindi po, kumbaga binaskit ang nilang, hindi po bawat isa sa atin haharap sa hukuman ng Panginoon. Anong isagot mo? Galing na po ako San Pedro? Ganon ba yan? Ang pagpapamana ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ngayon palang alam na yan.
At ang pinakamaganda doon, kung alam mo lang na kung ikaw ay sa Diyos umaasa, bukod sa protektado ka, ang kapayapaan sa puso at isipan, na may kapanatagan ka, nakakatulog ka ng mahimbing. Oo, kasalo-salubong mo sila. Oo, kasama mo sila sa sasakyan pagka naglalakad ka, nagbibiyahe ka. Pero, yung pinaka-special na para sa'yo, na magmamana ka ng buhay na walang hanggan, yun ang wala sila. Bakit? Pag tinanong mo nga hindi nila alam Di ba? Bakit? Wala sa kanila ang mga nagturo ng ganyan. At hindi binuksan ng Diyos ang kanilang puso at kamalayan. Amen? Mapalad ang tao na sa umaasa sa Diyos. Iyon ang gusto kong ipaalam sa iyo. Mapalad ang tao na sa Diyos umaasa. Mapalad talaga. Gusto mo malaman? Samahan mo ako. Nandito lang Nandito lang ito. Tandaan ninyo, di po ako nagtatapik. Na maglalagay ako ng topic. Hindi po. Ang tagal ko nang ginagawa yan. Kasi di ko naman kiniklaim na ako'y mga ngaral Di ko rin kiniklaim na ako'y pastor. Di talaga. Ako'y normal lang po na nagkikipamayan. Normal lang po na nagkikipagsuro sa lubong dyan. Ganyan po ang pagkatao ko. Ano po? Pero alam ko na ang tao na sa Diyos umaasa ay pinakamapalad sa lahat. Amen? Amen. Palakpakan naman natin. Ang tanong, gaano kamapalad ang taong umaasa sa Diyos? Talatang 7. Sabayan niyo po ako Kailangan sana may Biblia din kayo. Kasi wala din pong kabuluhan na kung sakali man pupunta ka, ayun masakit Brother Will pupunta sa gawain, ipit-ipit ang Biblia Brother Will Pagdating sa gawain, ipapatong lang doon sa upuan. Yung Biblia, hindi naman niya binabasa. Kaya yung Biblia niya, inabot na ng ilang dekada, pag binuksan mo, dikit-dikit pa ang hibla. Bakit hindi niya binabasa? Kaya kahit born again na siya, kahit Kristiyano na daw siya, hindi niya alam kung ano ang nilalaman noong Biblia niya. Yan. Ano sabi? Talatang 7. Jeremiah chapter 17 verse 5 o verse 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ano daw ulit? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Paano patutunayan niya, Brother Will? Mapalad ang sabi. Ay hindi ako naniniwala pag hindi ko nakikita Di ba? Paano ko masasabing mapalad ako? Samantala, yun. Nananalangin naman ako lagi, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Ginoo na Diyos ay sumasayo. Ang kalagnigan nito nandun sa purgatorio. Di ba yung panalangin nyo? Ipinagmamalaki mo lagi yun, di ba? Di pa ako nakapatawa, ito sinasabi ko. Nananalangin ka rin. May Diyos ka rin. Paano ka ba nanalangin? Diyos ko na nasa pusti ka. Diyos ko na nasa pader ka. Ganun ba? Ang tanong, paano patutunayan na ang tao na sa Diyos tumitiwala o sa Panginoon tumitiwala ay may pag-asa? Ang wika, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sige nga. Marami ang bumabasa ng talatang ito. Marami ang gumagamit nitong Bibliang kapareho ng salin na aking ginagamit. Ano ang patunay na ikaw nga ay mapalad?
Kung tawagin ito sa mga salita dyan sa tabi-tabi, maswerte. Maswerte. Mapalad ang wika, ang tao na sa Panginoon nagtitiwala. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Ang tanong, paano natin ito mapapatunayan? Nandiyan pa ba kayo? Brother Rigor, ano ba kaya paano natin malalaman kaya na mapalad ang tao na sa Panginoon umaasa? Brad, tulungan naman ninyo ako. Tulungan niyo po ako. Paano patutunayan na ang tao na sa Panginoon umaasa ay totoong mapalad talaga? At ano naman ang ibig sabihin ng mapalad? Sige nga. Kakapiraso mga katagayan. Ilang litra lang yan na nandiyan. Kayo po. Kayo dyan ang mga maingay sa likod. Ha? Hello po. Shh. 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 Nagbibiling mo, no? Shh. Nangingay ha. Kayo po. Step Marisol. May alam po ba kayo? Paano natin patutunayan na mapalad ang tao na tinutiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon? Ano po ba ang ating maasahan? Sino dito nag-apply ng trabaho? Pwede na kayo mag-fill up ng PDS? Bago kayo mag-start, ang sweldo ninyo sa loob ng 10 taon, ibibigay ko na sa inyo. Di ba mag-uunahan yun? Kasi may pag-asa na eh. Nauna ang sweldo. Bago sila mag-start sa trabaho, brother Rigor. Di ba? Di na pag-asa pa rin ba yun? Ha? Mapalad ba yun? Sigurado ka ba? Mapalad talaga yun? Di ka ba nagtatrabaho? Bibigyan ka na ng sweldo? Sa kumpanya yun? Ituro niyo sa akin, ako mauna mag-apply. Ha? Malabo yung ganun. Di ba? Kunwari, magpalagay ka ng ng mga, anong tawag doon? Tarpaulin na malalaki. Pagkatapos, paliliparin mo yung helicopter na naan doon yung tarpaulin, malaki ang litra. Kayong mga kababayan, bilang mga Pilipino, mga dating Maharlikano, mag-apply kayo sa kumpanya ko. Dahil ang aming benepisyo, bago ka magpasa ng iyong papel, para bago tanggapin yon, ang inyong sisuldon sa loob ng 10 taon, ibibigay na namin muna sa inyo. Mayroon ba? Ha? Ay, BBM tayo. BBM tayo. Nandyan na yung kayamanan. BBM. Ha? Tama? Gaano ka mapalad ito? Ang pinag-uusapan natin, paano mo malalaman na ikaw nga ay mapalad at pinagpala dahil yun ang ibig sabihin nun. Pag mapalad ka, pinagpala yon. Tama ba yun, Brother Jonathan? Pag mapalad ka, pinagpala yun. Pag pinagpala ka, ano mayroon? Tulungan nyo naman ako. Pag sinabing mapalad, uulitin ko ha. Kasi yung swerte na sinasabi sa mundo, ang sinasabi dyan, mapalad yan. Ano? Pag sinabing mapalad or mapalad, pinagpala yon. Pag pinagpala, gaano kalaki ang sukat ng pagpapala na para sa kanya? Naipaliwanag na ba ito? Naipaliwanag na ba yan? Kakapirasong ilang piraso lang yung litra? Mapalad. Pag sinabing mapalad, uulitin ko sa inyo. Pag sinabing mapalad, yun ang ibig sabihin nila, maswerte. Pag sinabing maswerte, yun yung sinasabing pinagpala o pinagpala nga. Kung sinasabing pinagpala ito, anong sukat ng pagpapala na sinasabi? Steroning.
Sige naman sis, tulungan mo naman ako. Wala bang pwedeng tumulong sa akin yan? Gaano ba kalaki yung pagpapala na sinasabi? Di ba? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang Panginoon o ang pag-asa ay ang Panginoon. Pinagpala yan. Pinagpala yan na ang Diyos ang iyong pag-asa. Sa Diyos ka umaasa. Sige po. Magbibigay ako ng 3 piso pag nasa mo. Totoo yun. Kayo, anong ibig sabihin nun? Ha? Nabibilang ninyo ang ang quadrillion nabibilang. Tama? Ang halaga ng buong Pilipinas kayang bilangin yan. Tama? Kapag pinagpala ka dahil sa Diyos ka umasa, gaano kalaki ang pagpapala na mapupunta sa iyo? Bakit? Sa Diyos ka umasa eh. Oh, naintindihan na ba? Walang din. Kayo po na nandiyan sa likod. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Pag sinabing mapalad o pinagpala, yun ang ibig sabihin kasi niyan, mga kababayan, ang kalusugan mo palang panalo na eh. Di nyo pansin yun? Pagising sa umaga, kay ganda ng buhay nang nasa sa Kanya. Lahat ay aking ibibigay. Di ba kinakanta yun? Bakit? Paano kang hindi mapapaawit kung alam mo na may buhay na walang hanggang ka, na hindi kayang tapatan ng pera? Paano hindi ka mapapaawit? Totoong nagigising ka pa sa umaga, na may pag-asa na kung papanaw ka man ngayon, langit ang punta mo, kapiling ng mga anghel ng Panginoon. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat mamamatay kasama ako eh. Kasi buhay ako. Kung sa akala mo, ang tingin mo sa Diyos ay kasing laki ng palito ng posporo, malaki ang pagkakamali mo. Kung nabigyan ka ng Diyos ng buhay na nilagyan ng katawan, kung kaya nga maangas ka eh. Di ba? Yun ang hindi mo naiisip eh. Na ang kagandahang loob ng Panginoon ang siyang umaakay sa iyo upang magbalik loob ka sa Panginoon at mapamanahan ka ng buhay na walang hanggan. Yun eh. Pag nalalasing ka, nagmamaoy ka. Pero hindi ka kumbaga pinatay ng Diyos. Bagamat aklat ng Deuteronomio 32:39. Pakibasa nga po. Sino nandyan? Deuteronomio 32:39. Pakibasa po. Sino po ang nandyan? Pakilakas lang. Sino po? Tingnan ninyo ngayon. Pakibasa po. Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Hindi ko narinig. Paki-mic nga po. Paki-mic lang po. Tingnan ninyo ngayon Na ano? na ako, sa Ay, mali. makatuwid bagay ako nga, Sino yon? at walang Diyos sa akin. Ano daw? Ako'y pumapatay, Tapos? at ako'y bumubuhay. Tapos? Ako'y ang sumusugat, At? at ako'y nagpapagaling, At? at walang makaliligtas sa aking Ang kamay. sama ng Diyos mo. Tama?
Bakit siyang hindi papatay? Siya nga bumuhay sa iyo eh. Tama ba yan, Sister Maricel? Siya ang sumusugat. Siya rin nagpapagaling. Eh ano, mayroon ka? Maglasing. Tungig. Manigarilyo. Magmura. Yun ang mayroon ka. Sabi ko kanina, sino man makapangyarihang tao, walang kakakayahan yan. Kahit gumawa ng isang hibla ng maputi kong buhok dito. Di niya kaya. Yun ang patunay na ang tao may sukat lang ang kanyang buhay. Tandaan mo ha? Nang ikaw ay binigyan ng Diyos ng buhay, na nilagyan ng Diyos ng katawan, lumaki ka hanggang ngayon, umidad ka na ng kung 30 anyos ka na, 50 anyos ka na, 150 years old ka na hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, pero binubuhay ka, yun ang patunay na ang Diyos na aming sinasamba, mabuting Diyos. Pinakakain ka. Pag sikat ng araw, kasama ka. Pag bumagyo, kasama ka rin. Di ba? Pag lumindol, kasama ka rin. Di ba, Sister Flor? Ganyan, di ba? Kaya ang nakikita mo lang, ang masamang kaganapan. Naalala niyo si Jonas? Nang inutusan ng Diyos? Papunta sa Tarsis. Ha? Tama ba yun? Oo, ma? Tayo ka lang. Papunta yata ng Tarsis eh. Ako nagkakamali. Inutusan ng Diyos si Jonas sa punta ng Tarsis. Tama ba yun, Brother Rod? Ninibe, Tarsis, Ninibe. Ninibe. Sa Ninibe. Sabi ng Panginoon, ang mga tao sa Ninibe ay sukdulan na ang kamalian, nakarating na sa akin. Puntahan mo. Ang ginawa naman ni Jonas, may kapareho dito yun sa atin eh. May kapareho dito sa atin yun eh. Nung inutusan na puntahan ng Ninibe para ipaalam na ang kanilang kasalanan ay sukdulan, nakarating na sa langit sa Panginoon, ang ginawa ni Jonas, sumakay sa barko papunta ng Tarsis. Ayan. At pagsakay ni Jonas sa barko, ay pumunta doon sa kaila-ilaliman. Pag alis ng barko, ay diwaw. Pagdating ng laot, binagyo. Tama? Sister Salome, nabasa mo na ba yun? Alam mo ginawa? Grabe talaga. Ang unos na walang humpay. Sabi nung kapitan ng barko, "Uy, magsipanalangin kayo sa inyo yung mga Diyos." Tapos nanalangin na sila lahat. Sabi parang mayroon talagang dahilan. Pumunta doon sa kailaliman. Tulog si Jonas. Ginising nung kapitan. Sabi, "Uy, binabagyo tayo. Gumising ka dyan. Manalangin ka sa iyong Diyos." Sabi ni Jonas, "Ako ang dahilan kung kaya ito nagalit ang Diyos. Buhatin ninyo ako tapon sa dagat." Nakuha niyo? Tinapon nga sa dagat. Pagkatapon sa kanya, humupa ang bagyo. Nagnormal ang panahon. Hindi patay na si Jonas, Sister. Nabasa mo na yun, Sister Jim? Patay na si Jonas. Tinapon sa dagat, bagyo pa. Tama? Kaya patay na si Jonas. Bakit? Nilunok pa ng isda. Alam niyo ba yan? Si Jonas, nung sumakay ng barko, papunta ng Tarsis, hindi papunta ng Ninibe, binagyo. Pagkatapos, naitapon nga siya sa dagat. Bumabagyo ng itapon eh. Imagine niyo na lang po kung ano ang klaseng mga na mayroon doon. At bukod doon, nilamon pa siya ng isda, nilunok siya ng isda. Ilang gabi kaya yun? Ilang gabi? Ilang gabi? Nasa loob ng tiyan ng isda, si Jonas. 3 araw? 3 gabi? Ano sa tingin mo? May oxygen siya dala doon sa tiyan? Imagine nyo
Kung sa ilalim pala ng tubig ha, nagbabaon ng oxygen yung mga maninisid. Tama ba, Brother Rigor? Si Jonas, doble. Nasa loob siya ng bituka ng isda at nakapalibot sa kanya yung tubig. 3 araw, 3 gabi kung hindi nakakamali ha. Bakit nga nangyari sa kanya yon? Sapagkat hindi niya sinunod ang utos sa kanya ng Panginoon. Ano ginawa ni Jonas doon? Lord, hayahay ng buhay ko. Andito na, may sarili na ako. Hindi ko na kailangan ng isda kasi nasunod pa ako ng isda. Nagsaya siya doon? Hindi? Hindi siya nagsaya. Ano sinabi? Nagsisi siya. Sabi niya, Lord, kawaan mo ako. Gumawa ang Diyos ng paraan. Inutusan ng isda at iniluwa siya sa pampang. Tama? Masama ang Diyos? Masama? Pero ang Diyos, pag nagparusa, wagas, di ba? Ay, patay na na si Jonas eh. O wala naman na si Jonas. Wala na rin talaga literal. Wala na eh. Kasi kailan pa ba yun? Nung isulat ang Lumantipad, wala ako doon eh. Kasi di ko alam kung anong taon yun, Sister Unin. Na? Di ko alam eh. Pero ang ibig sabihin dito, tingnan niyo ang Diyos. Kapag ang Diyos ang gumawa sa iyo, kaya nga ang nakalulungkot pala dito, Brother Jonathan, Brother Ruel, Brother Rigor, kapag binulag ng Diyos talaga ng sanglibutan, ang mga pag-iisip ng tao, kawawa talaga sila. Diba? Sipin mo, milyon-milyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. Naikwento ko na ba sa inyo nung tawagin ako ng Panginoon? Na madalas na umiiyak ako pag nagbubulay ako ng salita ng Diyos. Ang sigaw ng aking kalooban, paano na lang ang magiging kalagayan ng ating mga kababayan na mga inusinti tungkol sa katotohanan ito. O, diyan pa lang tayo, ang lawak na ng diwa. 3 talata pa lang yung binabasa ko. Ang lawak na ng diwa. E paano nga po yung buong Biblia na? Pagkatapos, hindi pa ipapabasa sa iyo, kasi ang ibibigay sa iyo pagdating doon sa gawain nila, ang mga pasugo. Tama yung Brother Jonathan? Na hindi naman, kung ang Biblia nga, di ba unawaan? Tapos bibigyan mo pa ng pasugo nang ipapakilala naman doon si Brother Sanuan. Ba't ka natatawa, Brad? Bibigyan ng pasugo, hindi naman si Kristo ang ipinapakilala, kundi si Brother Sanuan. Eh, paano nga naman magkakaroon ng buhay na walang hanggan yan? Na si Jesus ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tama ba yan, Brad? Tama ba? Hindi si Brother San Juan ang magbibigay. Maliban na lang kay San Juan na Apostol. Juan Bautista, Bautistado yun. Tama? Pero si Brother San Juan, mahilig ka ba pumunta doon sa San Juan? Hindi naman. Ako, nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Anong oras na ba? Nakakainit? Nainit na ako eh. Tagal eh. Tamang-tama. Mga 30 minutos na lang. Tapos plus 3 hours. Ano? 30 minutes na lang po tayo. Plus 3 hours. Parang kayo pumayag ni brother. 30 minutes lang yan, bro. Tapos plus 3 hours lang. Saglit na lang naman eh. Di ba ba? Ngayon, paano matututo ang tao pagsampalataya na magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Ipasugo ang binibigay. At ang pinapakilala, di ba niya sana, kung ay pinapakilala, ay direktang si Jesus na Panginoon. Hindi eh. Paano magpamana ng buhay na walang hanggan yun? Ay yung magpapamana sa kanya, hindi niya nakikita. Still. Ang magpapamana sa kanya, hindi naman niya inabutan. Nagkatawang tao ngayon, eh hindi naman niya nakasabay na naglakad. Kasi yung mga nabuhay,
Kumbaga, nung panahon na yon, na mga nakasaksing direkta at nakakita sa pagkakatabang tao ng birbo na tinatawag, hindi sila nagsipaniwala sa Sister Salome. Hindi. Kasi pinaratangan pa nga siya. Anong paratang sa kanya? Mayroon siyang demonyo, hindi siya totoo, nagkasalita siya ng kasinungalingan, kumbaga kalaban pa si Abraham. Di ba? Pag nagsalita siya ng mga talinghaga, lalo sila napakanganga. Itong nagtuturo ngayon, Brother Jonathan, 2,000 taon mahigit na. Magmula ng kumbaga, umakyat sa langit ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Paano ngayon yun? Sasabihin baga, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Patingin, may resibo ba? Anong certification na mayroon kaya, sister? Para mapatunayan na mayroong buhay na walang hanggan. Ang karamihan, hindi ba pinaniniwalaan na si Jesus ay magbibigay ng buhay na walang hanggan, di ba? Ang iba, hindi naman pinaniniwalaan eh. Kasi si Jesus tao lang. Sa ibang grupo naman, si Jesus ay maliit na Diyos. Nakalungkot ito ha. Ito po ang totoong katotohanan. Pagkatapos, ang inadapt naman ng ating Republic of the Philippines. Mahal na Pangulong Presidente. Opo, mahal na Presidente na Pangulo. Oho. At saka po yung ating mga magbubutas, mamabatas. Oho. Ay oo. Ay napakalapit na munisipyo ng inyong simbahan eh. Ay talaga lang ay grabe. Pero mga born again kami. Sabi nila. Pero hanggang ngayon, nangamimihasa sila doon sa niyakap nila na paniniwala. Yun ay ang dugma ng Katoliko hanggang kasalukuyan. Ang tanong, paano mapatutunayan na ang isang tao ay pinagpala ng Panginoon? Brother Roel, tulungan mo naman ako, Brad. Paano patutunayan na ang isang tao ay pinagpala ng Panginoon? Paano? Kasi dati, dumadala ako sa mga pagtitipon katulad nito. Taga-upo din ako dyan, taga-pakinig din ako. Bago matapos ang gawain, binibilang nila muna yung laman dyan. May naglagay ng sobre sa inyo, di ba? Sa loob. May sobre din sila, pero hindi ganito. Dito, ang laman, yung tithes, at saka iba yung love offering, iba yung workers gift, iba ang pastoral offering. Bakit oo? Bakit ayaw niyo pumayag? Ay nagsaksihan ko yan eh. Pagkatapos, air condition naman yung aming lugar na pinagpupulungan. Tama ho. At nagsusuot din sila nitong suot kung katulad nito. Pero, bago matapos ang gawain, binibilang muna. Bibilangin mo na yan. Alam niyo na ibig ko sabihin, yung laman ng sobre, anong laman na? Uliban lang kung naghulog kayo ng walang laman. Bibilangin mo na yun. Pagkatapos magbilang, pupunta sa harap. Nagbasa ng ilang talata ha. Ang sasabihin, pwede po bang dagdagan muna natin kasi hindi tayo pinagpala ngayon. Bakit tumatawa kayo? Hindi tayo pinagpala ngayon. Wala pa pong pambayad nitong dako. Tipo ito, di ako nakapatawa, totoo to. Sana po nanonood ngayon yung galing ng pastor ko eh. Okay. Siguro yung pastor kong yon, siguro, hindi ko alam kasi di pa sikat si Pacquiao ng panahon na yun eh. Di pa sikat sa Pacquiao ng panahon yun. Doon ako nakaranas ng 3 sikwat na siko. Ang galing oh. Galing talaga. Totoo yun.
Pero nakabili ng lupa yon diyan sa may parting, di ba may tansa tayo dito? Tansa diyan sa lupang pangako, di ba? Mayroon tansa sa Cavite. Nakabili yon ng 1 hektaryang lupa doon. Pinagpako. Di pa pinagpala yung bro. Wala pang pambayad sa lugar eh. Tapos, pag nagkaroon na ng pambayad, yung sa mga workers naman. Pero, pagkabilang nila na sumubra yata doon sa kanilang kuta, papalakpak yun, pupunta sa harapan, masaya siya. Pinagpala tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Palakpakan naman natin ang Diyos kasi pinagpala tayo ngayon. Naku, napakamalago ng ating gawain. Naranasan nyo na ba yan? Yung kumiling si sister, sigurado kung hindi mo pa naranasan yan. Kasi dito ka pala nakadalo eh. Ha? Ha? Pero kami, ako lalo, ay naranasan ko din talaga yun. Yung mga salitang sinasabi nila, yung binabanggit ko na yan, galing sa mga bibig nila yun. Diyan po ako hinubog ng Panginoon ng mga yan, sa mga yan. At diyan ko nakita kung saan ako dapat lumugar. Bakit? Dito ko rin nakita kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay ko. Yan po. Yan ang iniiyak ko sa Panginoon noon. Kasi ang alam ko lang po, dati, ang nakikita ko lang po dati, sa mga pagtitipo na pinuntahan ko. Ano ho? Magbabanggit ba ako? Gusto niyo isa-isahin ko pa? Wala pong pangangaral as in direkta at wala din pong pagpapaunawa tulad ng ating ginagawa ngayon. Na oo, marami tayong pinupuntahan ng mga diwa, pero balik tayo doon tulad ng tinatanong ko sa inyo ngayon. Di ba lahat ng Pilipino puro sigurista? O gusto ko matiyak sa inyo, tinatanong ko nga sa inyo eh, paano patutunayan na pinagpala ka ng Panginoon? Kung ako ang tatanungin, pagpapala na sa akin ang mayroon akong kalusugan. Ngayon. Pinagpala ako ng Panginoon kasi may kalayaan akong pumunta sa kung saan ko gustong pumunta. Pinagpala ako ng Diyos kasi may pananamit ako. Pinagpala ako ng Diyos kasi walang pandemic sa ganang akin. Kung kailan kong gusto magpuri at umawit sa Panginoon, nagagawa ko, kaya pinagpala ako ng Diyos. Amen? Pinagpala ako ng Diyos kasi binigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos upang maihayag ko sa inyo itong binabasa ko ngayon. Pinagpala ako ng Diyos. Pagbukas ko ng kaldero, may laman. Pinagpala ako ng Diyos dahil nakakatulog ako ng mahimbing. Kasi, ang itinanim na mga diwa nitong mga ngaral kuno, pinagpala lang sila. Ang uunahin, kumita na ba ang negosyo mo? Magkano ang sweldo mo? Magkano ba ang incentive mo? Magkano ang tinanggap mo doon sa 13 month mo? May 14 month pa ba kayo? Yun ang pinag-uusapan dati. Pinagpala sila pag marami silang pera. Oo nga. Marami nga siyang pera. Bedridden naman siya. Pinagpala ba yun? Marami siyang pera, di naman makakain ng kung anong gusto niya. Lugaw lang. Dinugi din. Di ba? At higit sa lahat, ang gusto kong mapatunayan, at ito'y sinasampalatayanan ko talaga, ang aking pinananaligan, ang buhay na walang hanggan. At sinasampalatayanan ko yan, dahil sumasampalataya ako na ang salita ng Diyos na ipinadala sa atin, ang siyang totoong nagpamana ng buhay na walang hanggan, na walang katumbas na halaga.
Yan po ang aking mababaw na pagkaunawa tungkol sa sinasabi mapalad. At bukod doon, pati ang gawa ng aking kamay ay pinagpala ng Panginoon. Bakit? Kapag nagtanim ako, may naaani ako. Amen? Amen. At ano pa? Totoong malago at hindi ka perwisyo sa bayan. Basahin ko sa inyo. Talatang 8. Sapagkat siya'y magiging gaya, yan o, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubuhat. Yan po ang mapalad na sinasabi. Yan po ang mapalad. Yan po ang pinagpala. At kung atin pang babasahin ang mga itinala ng mga lingkod ng Panginoon na mga nauna sa atin, maliwanag po na ang mga sa Diyos umaasa ay totoong protektado. Sabi mismo ni Satanas sa Diyos, kaya lang naman yan nananatili sa pagtatapat sa iyo, sapagkat hindi ba't kinulong mo siya? Maging ang kanyang sambahayan at ang lahat ng kanyang pag-aari ay iyong iningatan. Sino nagsabi? Si Satanas. Kanino? Sa Diyos. Tungkol kanino? Kay Job. Tama? Kaya yun po ang sinasabing mapalad. Yun po ang mapalad o pinagpala ng Panginoon. Saganang atin, iyan ay ating pinanghahawakan. Bakit? Tayo lang naman ang nakakaalam nito at tayo lang din na nakakaunawa sapagkat tayo ay sumasampalataya magmula ng ating mapakinggan ang dalisay na ebanghelyo ng kaligtasan sa makatuwid bagay ang aral ng tungkol sa kabanalan ay nung ating sampalatayanan ito at dumaan tayo sa proseso ay ating sinampalatayanan na tayo ang tunay na tagapagmana kasama ng ating Panginoon. Amen? Pero hindi kwento yan. Ang dokumento ay nakasulat sa aklat ng Panginoon. Di ba? Nasaan ang patunay? Nasusulat. Anong sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan.